Narito ang Balitang Pinoy TV. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Palpak po lahat ng survey. Lahat ng survey, no? Susuriin po natin yan, bakit sila pumalpak. At ito rin po mga political analysts. Talaga pong pumalpak din po, no? Sa lahat po ng analysis po nila, palpak po. Ngayon po, pinapakita po na ito pong vote of protest, no? Hindi po ako po, naniniwala ko, nanalo po ang mga Duterte. No? Duterte votes po to. Hindi ko po alam, siguro, siyempre, sa mga natalo nating kandidato, siyempre, masakit po. Pero kung susuriin po natin, panalo po tayo eh. Dahil, wala po talagang panama ang oposisyon, no? Historically, wala pong oposisyon na nananalo sa midterm election. Tandaan nyo po yan, kahit nga po yung pinakapalpak, no? Kaya nga po, ito po, actually, panalo po tayo. Nakalima tayo. Lima lang din po yung alyansa, no? Lima lang din sila. Siyempre si Villar, atin yan dahil puta, bandang huli, binabanata na nila yan. Di ba? I-claim natin yan na ang nagpanalo dyan ay si BP Sara. Dahil tinatwa na yan ng mga tinatwa na si Villar ng mga taga-alyansa. Okay, papakita po natin ngayon, susuriin po natin. Kasi nakakalimutan po natin na sitahin yung mga survey company, no? Sa totoo po, ang kinakalimutan natin lagi, parang okay, nagagamit sa mind conditioning, ginagamit po nila na mind conditioning po yung mga survey. Pero after ng election, kinakalimutan po nating singilin, no? Si Badong Aratelis lang po ang maniningil dito po sa mga political analyst na to, na paulit-ulit para mawalan na sila ng mga trabaho. Kasi sa totoo lang, ang meron lang po sila, tamad yung mga yan, yung mga political analyst po natin, supposedly na laging ginigis. Hindi ako nagtatampo. Wala akong balak na makigis-gis sa kanila. Pero, dyan po pumapalpak yung media. Dahil itong mga political analysts, ang pagkakaiba lang nila, meron silang prop. Ang tangi lang namang alam nila, mayroon po silang proof sa unahan ng kanilang pangalan. Ngayon, eto po, nawalan po sila ng silbi ngayon. Pati po itong mga survey, nilahat ko na po, lahat ng survey, wala pong silbi yan dahil hindi po niya na-reflect yung kung ano yung tunay na nagaganap. Iisa-isahin po natin, bakit palpak? Bakit mind conditioning yung lintik na survey na yan? Di ba? Kasi hindi na, ang layo na sa katotohanan. Iisa-isahin po natin sa inyo, yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, ito sa totoo lang po matagal na namamayagpag yung mga survey, may mga bago. Sabi naman sa inyo, 2 survey lang po yung matatag dyan. Pero bakit po pumalpak tong survey na to? Ang laki po ng naganap. Tapos hindi po siya nagre-reflect sa resulta ng survey. Di po ba? Ano po yung malalaking naganap? Yung nakidnap po si Tatay Digong, ang laki po ng impact nun sa bawat Pilipino. Napolarize niya po, no? Napolarize niya po yung tinatawag nating botohan. Ako, ngayon lang po ako, no? Hindi po ako nagyayabang sa mga political analyst na yan, no? Sa totoo lang po, palpak po talaga. Palpak po. Bakit po palpak? Ito munang mga political analyst. Bakit palpak lahat ng may profesor na una sa pangalan? Mga tamad silang magsuri talaga. Wala na talaga sila sa realidad. Ang realidad po, ito po ang realidad, no? Ang realidad po, napakalakas ng mga Duterte. Duterte talaga nagpanalo kay Marcos. Si Marcos po, ayaw nila maniwala. Si Aimee mismo nagsasabi niyan. Si Marcos po, buhat nung nagtalo po sila ni BP Sara, buhat po nung inalaw niya na si BP Sara. Diyan po nagsimula yan. Nung inalaw ni Marcos na yung mga kakampi niya, partikular yung kanyang pinsan, na banata na walang hanggan. Lahat po sila, lahat po ng profesor. Lahat po na nagsasabing profesor, palpak po silang lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit sila palpak. Kulang po kayo. Ngayon ko lang po gagawin to. Kasi masyado tayong sumasamba kasi sa may mga profesor sa unahan. Lahat po yan. Lahat po ng may-ari ng survey company, may profesor po sa unahan. Kaya po sila nagmumukhang magagaling. No? Kaya po lahat ng yan nagmumukhang magaling.
kasi nilalagyan nila yung pangalan nila ng profesor. Wala po akong pakialam. Ako rin po maglalagay na ako ng profesor dahil kayo, mga palpak naman kayo. Di ba? Ang tunay na political analyst, dapat nakatuntong kayo sa mga nangyayari sa bayan. Ano po ang nangyari? Ang totoong pangyayari po, naipakita po ng Duterte na kahit wala po silang pera, wala po silang pinamumudmud na mga ayuda, dinudumog po. Si BP Sara, simple lang po ang sinasabi ko. Wala po naniniwala. Ang sinasabi ko, tignan nyo si BP Sara. Tignan nyo si Duterte, tignan nyo si Kitty, si Basti, si Pulong. Kahit saan sila pumunta, pinagkakaguluhan. Magpakita kayo, kako. Matagal ko na sinasabi to. Magpakita kayo ng video na pinagkakaguluhan si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, at yung kanilang mga anak, si Sandro. Wala. Yung pagtanggap ng tao, hindi po to hindi lang po to sa Pilipinas, sa buong mundo. Nakita ko yan sa sarili kong mga mata. Sa Hong Kong, alam niyo po, sa Hong Kong, nasilip lang po, hindi po lumabas si Tatay Digong. Binaba niya lang po yung bintana ng kanyang sasakyan. Nag-iiyakan yung mga taga-Hong Kong, nasilip lang po si Tatay Digong. Tapos sasabihin ninyo na ito yung resulta ng survey. Asan dyan yung mga tao? Asan yung mga tao na dumudumog kay BP Sara? Asan yung umiiyak, makita lang si Tatay Digong? Asan yung dumadayo, naging tourist spot yung Dahig dahil mahal na mahal ng si Tatay Digong? Nasaan yung Duterte vote dito sa mga survey ninyo? Pati sa pagsusuri nito mga political analyst na may mga profesor, nakakahiya. Kung sino man ang nagbansag sa inyong lahat na kayo mga profesor, palpa kayo sa pananaw sa pangyayari sa lipunang Pilipino. Bakit? Wala ni isa nagsuri sa inyo na yung pagkidnap kay Tatay Digong ay ang laki ng impact sa politika. Di po ba? Tamad ang mga political analyst natin. Bakit tamad? Umaasa sila sa survey. Palibasa, mga profesor po ang may-ari ng lahat ng survey. Profesor Tikia, Profesor Cotto, Profesor, lahat po yan, profesor. Nagsasaluhan po yan. Pati po mga political analyst, profesor din lahat. Galing pa po yan sa ilang universidad lang. Mayroon po silang monopolyo. Pagdating sa mga pagsusuri sa politika, monopolyo po yan ng mga profesor na nagtayo ng survey, may profesor na nagsusuri di umano ng mga survey nila. Nakabatay lang po sila sa survey. Ganito po mag-analyze yung ating mga political analyst. Lumabas yung survey. I-analyze nila, bakit ganito? Bakit nangunguna si ganun? Bakit nangunguna si ganyan? Nakabatay sila lahat sa survey. Ang fact, ang tinatanong natin dito, noon pa, wala naman nakikinig kay Badong, ang tinatanong ko, bakit hindi nagre-reflect yung pagmamahal ng mga tao, yung bumubuhos? Hindi po hakot Ngayon lang po ako nakakita. No, first time po, matagal na akong sumusubaybay sa mga rallies. Ngayon lang ako nakakita na yung mga tao nagtatanong, saan ba talaga ang rally? Saan kami pupunta? Tao nagtatanong, unorganized. Hindi po sila organisado. Wala pong magbibigay sa kanila ng pamasahe, wala silang ine-expect na merienda. May dala-dala silang merienda, may dala-dala silang patubig. Nagtatanong sila. Nagpo-protesta kami. Ayaw namin yung ginagawa kay Tatay Digong. Saan kami pupunta, Badong? Aba, teka lang po. Kulang kayo, hindi ko pa rin po alam. Basta papunta ako ng pako. Pinapakita ko po sa inyo kung gaano kapalpak itong mga political analysts. Dahil sila lahat, wala silang pakialam. May nagrarally ba? Sa buong mundo ba ang rally? Hindi po nila masuri yan. Kasi sinusuri lang nila yung survey. Yung survey lang po ang gumagabay sa kanila. Mga tamad na hindi nila question bakit hindi nagre-reflect sa survey yung ginawa ng tao kay Digong. Walang nagsusuri nun. Kaya ako, kinu-question ko na yung resulta ng survey niya. Anong uri na survey yan? Ang survey, same as usual. Kaya makikita mo na meron pong kutsabahan ng mga profesor. Akala mo sila lang marunong mag-isip. Kinu-question ko, paano nyo natatanggap na ang mga tao nagbubuhos ng sama ng loob, manawagan ka lang ng rally, dudumugin na. Paano nyo natanggap na walang bilang yan? Na iboboto pa rin si Bitag, si Ben Tulfo, iboboto pa rin. Si Manny Pacquiao, iboboto pa rin. Sumayaw-sayaw lang. Sasayaw-sayaw lang si Revilla, iboboto pa rin. Pasok sila lahat sa survey ninyo. Paano nyo yun? Paano nyo ipapaliwanag yun? Di ba? As political analyst, ang sinusuri nyo lang, resulta ng survey.
Sabi ko, hindi na totoo yan. Hindi makatotohanan. Galit ang mga tao. Sasayawan lang kami ni Ramon Revilla. Talaga, mananalo uli. Magdadabog lang si Willie Revillame. Pasok pa rin sa mga pasarbe ninyo. Paano niyo ipapaliwanag ngayon na nanalo si Kiko at saka si Bam? Hindi nyo kayang ipaliwanag dahil sunod-suluran kayo. Mayroon kayong mutual admiration society sa mga kapwa ninyo profesor. Ang problema ninyo, lakos na yung... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...